Sa unang eksena ng palabas, pinapakita ang tahimik na gabi sa Great Wall ng China. Makikita natin yung isang gwardiya dito na nagmamasid. Bigla siya makakita ng kakaibang bagay. Pero ang bagay na yun ay ang kagamitan ng kalaban para sa paglusob. Pero huli na ang lahat. Agad siyang tumakbo paakyat doon sa may tore para lang salubungin siya ng kalaban na si Shan Yu. At ang grupo na pinamumunuan niya ay ang mga Hans. Hindi yan pork and beans yan po, kasi base sa history na nalaman ko sa Google, hindi basta decoration tong Great Wall. Protection niya na panlaban sa mga gustong lumusob sa China. Pero parang di yata gumana kasi ang dami na nilang nakaakyat oh. Tapos etong si Shan Yu, yung energy ni bro parang si Batman. Biglang lilitaw sa dilim, nag-aantay ng tamang panahon para umatake. Kaya yung random na gwardiya na to nagulat sa presensya niya, pero di siya nagpanik. Nag-send siya ng babala sa iba pang mga gwardiya hanggang sa Emperor. Lagot ka, alam na ng group chat namin, nilulusob nyo kami. Kaya nung nalaman ng Emperor yung balita, nagpa-recruit siya ng mga sundalo na panlaban sa mga Hans. Ngayon dito muna tayo sa important character natin, si Mulan. Gre-review siya para sa nalalapit na exam. Pero hindi exam na tulad sa eskwelahan, kundi exam ng matchmaker. Kasi paniniwala ng mga tao sa kanila bilang babae, walang kwenta mga achievements mo dahil kailangan mo lang maging perfect bride material para magbigay ng honor sa pamilya. Kaya si ate mo na nagbe-memorize kung paano maging very demure, very mindful. Habang nagawa ng kodigo, naka-makeup, traditional attire, talagang dress to impress. Pumasok si Mulan sa bahay ng matchmaker, kinakabahan na parang magja-job interview. Tinignan yung katawan niya, masyadong maliit ang puwet. Tapos yung villain sa scene na to, yung Lucky Cricket ng lola niya, nakita siyang naliligo sa tsaa. Kaya nabuhusan yung matchmaker, napaupo sa uling, tapos napaliyab yung damit. Yung mga tao sa labas na shock na lang sa mga nakikita nila kasi paano nagsimula tong traditional na pagsusuri hanggang naging episode na lang ng Tom and Jerry. Kahihiyan! Pinaliyab mo yung puwet ko kaya hindi na kita bibigyan ng honor. Naging sad girl yung bida natin kaya tulad ng ibang Disney princess, kinakanta na lang nila yung sitwasyon. Tulad nung kanta niya dito, yung Reflection. Kasi tungkol to sa identity crisis. Sa linya ni Mulan dito na, when will my reflection show who I am inside? Ibig sabihin, pagod na siya magpanggap sa buhay na di niya pinili. Kahit nag-effort ka, nag-ayos ka, pumiyok ako, wait lang. Nag-effort ka, pumiyok pa rin ako po. Nag-effort ka, nag-ayos ka, naging pasok sa standard nila. Pero pagtingin mo sa salamin, ikaw mismo, di kilala yung sarili mo. Tsaka si Lea Salonga yung kumanta nito sa movie dati, kaya uy, Philippines ka talaga. Pero di niya alam, tuluyan nang magbabago yung buhay niya nung nag-utos tong Emperor sa umpisa. Bawat pamilya magbibigay ng isang lalaki para sa gera. Walang excuse, kahit ayaw mo, kahit di ka ready, kailangan mo sumama. Ngayon, yung problema sa pamilya nila Mulan, iisa lang ang lalaki, yung tatay niya. Yung tatay niya dati nang lumaban sa gera pero ngayon, hirap na maglakad tapos may kaidaran na rin. Alam ni Mulan na kapag sumama yung tatay niya, hindi na to babalik. Kasi kahit sa pagbitbit ng espada, hirap na. Paano pa kaya pag gera na? Kaya gumawa siya ng mahirap na desisyon. Nagpanggap siyang lalaki para sumabak sa gera. Hindi para sa honor, kundi para iligtas yung tatay niya. Pero kapag nalaman yung pagpapanggap niya, kamatayan yung parusa. Kaya nung nalaman ng pamilya, kinailangan ni Lola ng backup sa mga ancestor nila. Literal may family meeting sa temple para silang may sariling council na mga multo. Pinag-usapan nila na kapag nalaman na babae si Mulan, masisira yung imahe ng buong pamilya nila. Tapos nakakatawa yung scene nila dito kasi mga multo silang marites. Pinagkukumpara nila yung mga buhay nila. Yung mga anak ko nga maayos yung buhay tapos yung apo niya nagsusuot ng panlalaki. Baka mamaya maghalo na yan ng scramble. So dahil malaking problema to sa pamilya, kinailangan nila si Mushu kasi siya yung tigagising nitong mga kaluluwa dito. Guardian talaga yan siya dati pero na-demote kasi yung nakaraang tinulungan niya, kita nyo dito napugutan ng ulo. Kaya gigisingin niya daw yung malaking dragon para kay Mulan pero ang problema nasira niya yung statwa. Kaya naisip niya para ma-redeem ulit yung sarili niya sa pagiging guardian, siya na lang yung mag-guide sa journey ni Mulan. Kaya habang nagpa-practice si Mulan na maging lalaki, biglang lumitaw si Mushu. Hey yo, listen up! Tutulungan kita!
maging tunay na lalaki. Tapos nagulat si Mulan, ang liit niya lang palang dragon. Pero mahalaga yung role niya dito kasi siya yung magsisilbing guide ni Mulan. Dishonor sa buong pamilya mo! Dishonor sa'yo! Dishonor sa kalabaw! Okay, punta siya dun sa kampo tapos nakikita niya yung mga kadugyutan ng mga kalalakihan. Tapos dito naman si Captain Xiang kasama yung tatay niyang general dito na nagbabalak lumusob kay Shan Yu. Kaya binigyan siya ng task dito na pamunuan niya yung grupo ng mga kalalakihan sa labas. Pero paglabas niya nagkaagulo na tapos si Mulan pala yung nagsimula. Habang nalusob yung tatay niya, kailangan niya turuan tong mga amateur na sundalo na maging katulad niya. Kaya sa first day of training, talagang naghubad siya sa harap para magpakita ng dominance. Kitang-kita sa mukha ni Mulan dito na malapit na siya ma-factory reset pero di dapat siya magpahalata kasi sobrang hirap na mga gagawin nila. Kailangan nilang kunin yung pana dun sa pinakatuktok ng poste. Ang mahirap pa dun, kailangan merong pabigat na para bang nagta-tryout sila sa Olympics. Syempre sa sobrang hirap ng pinapagawa ni Captain Xiang, wala nakakuha ng pana. Mukhang kailangan pa nila ng maraming training kaya let's get down to business. Habang piniplay yung montage dito, pinapakita na si Mulan yung pinakapangit yung performance. Kaya wala nang choice si Captain Xiang, kailangan niya na pauwiin si Mulan. Pero dito nagsimula yung isa sa mga iconic na scene. Simula madaling araw, inakyat ni Mulan yung poste. Tapos ayun, nakuha niya na yung arrow. Ang lupit. Kaya hindi na siya pinatalsik sa grupo kasi napuprove niya na yung sarili niya. Dahil lang sa araw na yun, na-motivate yung mga kasama niya mag-training. Yung mga mansanas dito na hindi tinatamaan ng pana, ngayon natatamaan na nilang lahat. Yung pinakamataba sa grupo, somehow expert na ng acrobatics. Tapos si Captain Xiang, napapangiti ni Mulan pagtapos niyang masipa sa muka. Like, parang may mali na nangyayari dito ha. Take note ha, lalaki si Mulan dito. Tapos yung mukha niya dito, parang nire-rease niya yung bida natin. Pero siguro dilulo lang ako anyway. Since kahit na nag-improve na yung grupo, kailangan pa rin ni Mulan itago yung pagiging babae niya. Lalo yung sa scene dito, yung naliligo sila sa ilog, tapos nagpakita ng 8 yung kasama niya. Tapos ito kay Captain Xiang, nag-aaway sila nitong royal advisor ng emperor. Kasi di pa daw qualified lumaban yung grupo niya kahit may nag-acrobatic na mataba dito. Kaya nakaisip si Mushu ng plano, nagsulat siya ng peking sulat na galing sa general kaya naglakbay sila ng malayo kahit tinatamad na kaya kumanta na lang sila tungkol sa mga tipo nilang babae na worth it ipaglaban. Gusto ko yung babae na kumikinang yung mata. Gusto ko yung babae na magaling magluto. Babae na iniisip niya na ako laging tama. Gusto kong babae ay yung matalino. Boo! Pero habang nakanta sila, unexpected nilang nakita yung mga tirahan na sinira ng mga Hans. At nakakagulat pa dun, nakita nila yung bangkay ng mga kakampi nila, yung mga umalis dito nung umpisa, yung mga nakakabayo, tapos yung helmet na lang nung general. Bilang Disney movie, isa to sa mga nakakagulat na trahedya. Kaso napalitan na itong Snow White tsaka yung Little Mermaid. Kahit mabigat yung nararamdaman ni Captain Xiang, tuloy pa rin ang mission. Kaso ang problema, sila yung na-ambush. Pinaulanan sila ng maraming pana galing sa bundok, kaya binawian din nila ng mga rocket hanggang isa na lang yung natitira. Habang nag-aantay, nakita nila si Shan Yu dun sa dulo ng usok, nag-o-aura farm. Tapos hindi lang siya mag-isa, sobrang dami niya, siguro mga 500 yata to. Shit, ewan ko, libo yata. Lahat sila kinakabahan, wala silang choice kundi lumaban. Tapos etong kanyon, kinuha ni Mulan kasi nakaisip siya ng 100 IQ play. Bago siya maabutan ni Shan Yu, na baril niya yung rocket papunta dun sa may bundok. Kaya siya naagawa ng malaking avalanche. Kaya tinitigan siya ng masama ni Shan Yu, kaya hinampas siya ng espada sa tagiliran. Nakahanap yung mga kasama niya ng malaking bato kaya nakakover sila dun sa avalanche. Tapos somehow nung nahulog sila Mulan, naligtas sila nitong sobrang nipis na lubid. Ewan ko kung paano to nangyari, pero cartoons to ano magagawa. Tarantado ka talaga. Nilusob mo yung kalaban pare. Dahil dyan, utang ko sa'yo buhay ko. Titik mo. Agoy! Nakita na lumala yung sugat ni Mulan kaya kailangan siyang gamutin. So after gamutin ng doktor si Mulan, may nalaman silang kakaiba. Ha? Babae ka pala. Wala akong choice, kailangan ko protektahan yung tatay ko. Minahal kita pare. Tapos ginanon mo lang ako. Manluloko. So iniwan na sila dun sa may bundok. Nalungkot si Mulan kaya kinomfort siya ni Mushu. Tapos nung pauwi na sana sila, bigla nilang nakita na buhay pa pala yung kalaban tapos papunta dun sa may emperor. So walang choice si Mulan, kailangan niyang warningan yung mga kasama niya kaso walang naniniwala sa kanya. Nung binigay na sa emperor yung espada, biglang lumitaw yung agila ni Shan Yu tapos binalik sa owner. Bigla na lang siyang lumitaw sa bubong. Tapos lumitaw bigla yung mga kalaban dun sa Chinese dragon. Ginawa nila yung parang sa Trojan horse.
Nilock nila yung emperor dun sa palace. Kaya buti na lang nakaisip si Mulan ng plano. Gawing bading yung mga kasama niya tapos umakyat sila dun. Nakit nila yung mga gwardya para maligtas yung emperor. Kaya naglaban sila hanggang sa makaabot sila dun sa bubong. Si Mushu naging Batman. Bigla siya naglabas ng malaking rocket. Tapos sinindihan papunta kay Shan Yu. Tapos tumama dun sa tore ng mga fireworks. Tapos ayun. Tapos bumaba si Mulan gamit yung lubid. Talagang sinakto niyang bubagsak kay Captain Xiang para magpapansin. Tapos napaka-unexpected, hindi pinarusahan si Mulan ng Emperor. Actually, ang cool ng Emperor dito nagbow sa kanya. Inofferan siya ng trabaho, which is yung trabaho nito. Binigyan siya ng medalyon tapos yung espada ni Shan Yu bilang patunay na siya yung nagligtas sa China. Kahit tapos na yung nangyari, ang awkward pa rin nilang dalawa ni Xiang. Kaya sa sobrang cool netong Emperor, naging wingman pa siya. Kausapin mo na kasi. Bihira lang yung mga ganyang fine shit. So next day, nakauwi na si Mulan sa bahay niya. Naging proud sa kanya yung tatay niya. Yung lola niya hindi masyado proud. Dapat nag-uwi daw siya ng lalaki imbis na espada. Kaya speak of the devil, bilang dumating si Captain Xiang. Kunwari, ibabalik yung helmet pero gusto lang talagang pormahan. Tapos since tagumpay si Mushu dun sa plano niya na i-guide si Mulan, naging guardian na siya ulit. Tapos nag-celebrate lahat ng mga ancestor ni Mulan dahil sa honor na binigay niya sa kanyang pamilya. The end. Salamat sa panonood. Ang tagal kong nawala, mga 3 months, tapos kakatapos ko lang sa OJT ko. Pero at least I'm back. Sana naguhugas pa rin kayo ng plato. Huwag niyo kakalimutan mag-submit ng mga video nyo na naguhugas kayo ng plato dito sa group page natin para naman makapagbigay kayo ng honor sa pamilya nyo. Milko Sheko out.